Tiniyak ng Department of Social Welfare and Development na mabibigyan ng mga tulong ang mga magsasaka ng mais sa Isabela na apektado ng matinding init ng panahon. Si April Racho ng Radyo Pilipinas Tugigaraw sa report. Ang pinakamahabang ilog na ito sa buong bansa na tinagurian pang Mighty Cagayan River. Halos mga lahati na ang lapad. Naglalakihang sandbar na lamang din ang makikita sa malaking bahagi nito. Ang sitwasyong ito ay dahil na rin sa napakadalang na pag-uulan nitong nagdaang mga buwan. Kabilang sa mga pinakaapektado ngayon, ang mga pananim, lalo na sa mais. Sa katunayan dito sa lalawigan ng Isabela, idineklara na ang state of calamity dahil na rin sa tindi ng epekto ng dry spell sa mga maisan. Pinangangambahan ngayon ang mababang produksyon sa itinuturing na top corn producing province sa buong bansa. Sa pagtaya ng Provincial Agriculturist Office, maaaring umabot sa hanggang 80% ang mawawalang kita sa mga apektadong magsasaka, nakatumbas ng hindi bababa sa 2.3 billion pesos na halaga ng pinsala ngayong cropping season. Agad namang sumaklolo rito ang pamahalaan. Sa kanyang pagbisita sa lalawigan, agad nakipagpulong si Department of Social Welfare and Development o DSWD Secretary Rex Gatchalian sa mga local chief executives sa probinsya kung saan tiniyak ang tulong sa mga apektado. Itong sector na to, the corn farmers, nahihirapan sila, nagsastruggle sila. So ang assurance namin sa inyo, sa utos ng ating Pangulo, Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., sisiguraduhin natin na sa mabilis na panahon mag-extend tayo ng tulong pinansyal para sa ating mga corn farmers. Kasi baka naisip nyo na nakatuon lang ang aming pansin sa mga naapektuhan ng mga tsuper, pero gusto namin malaman nyo na hindi namin kayo nakakalimutan. Lubos naman ang pasasalamat ng mga corn farmer mula sa bayan ng Quezon sa maagap na tugon ng gobyerno. Kaya salamat sa programa ng DSWD. Kahit man lang sa tulong na yan ay madugtungan ang aming pangkabuhayan. Maraming salamat sa tulong ng gobyerno sa amin dito sa Isabela dahil sa mga tanim namin ng mais nasira dahil sa walang ulan. Maraming salamat po sa Presidente at DSWD. Samantala, bukod sa mga pananim, nagpaalala rin ang pag-asa sa publiko dahil sa inaasahan pang mas matinding init ng panahon na magpapataas palalo sa heat index o damang init ng katawan sa mga susunod na buwan. Mula rito sa Isabela para sa Integrated State Media, April Racho ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.